pusa na kasing bangis ng leon, kalabaw na kasing balbo ng aso, at ibon na pinakamataas lumipad. Ilan lang yan sa mga hayop na matatagpuan sa Mount Everest. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, mapapanood nyo ang 10 hayop na matatagpuan sa Mount Everest. Sa mga hindi nakakaalam, ang Mount Everest ang pinakamataas na bundok sa ating planeta. May taas ito na 29,000 feet. Halos 3 beses na mas mataas pa sa Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Isa lamang ang Mount Everest sa malawak na bulubundukin ng Himalayas. Yang nakikita mong mahabang naka-highlight, yan ang kahabaan ng Himalayas. Andito naman sa bandang Nepal nakapwesto ang Mount Everest. Kakaiba ang Mount Everest dahil sa paanan ng bundok na ito ay may makapal na halamanan at mga puno. Samantala ang tuktok naman nito ay nababalot sa makapal na yelo. Sobrang matarik naman ang dadaanan mo para lang makaakyat ng bundok. Dahil sa mapanganib ang tumawid sa bangin, ang mga hayop rito ay natutong magbalanse sa batuhan. Gaya na lamang ng baral na isang uri ng wild na tupa. Kahit napakatarik ng bangin, kayang-kaya itong tawirin ng mga baral. Mahusay itong magbalanse sa batuhan kaya hindi ito maaaksidenteng mahulog sa bangin. Ang mga baral ang isa sa pinakapangkaraniwang hayop na pwede mong maengkwentro sa Mount Everest. Sama-sama ang mga baral sa tuwing naglalakbay para mas nababantayan nila ang bawat isang miyembro ng pamilya. Sa mga panahon na matindi ang bagsak ng nyebe, sama-sama pa rin ang mga baral sa paghahanap ng mga kain gaya ng bagong sibol na damo. Kailangan bantayan ng baral ang kanilang grupo dahil kung hindi sila mag-iingat, maaaring atakihin sila ng snow leopard. Ito kasi ang pinakamabangis na maninila ng Mount Everest. Gaya ng mga tupa, ang mga snow leopard ay veterano din sa pag-akyat ng bundok. Mahusay din itong bumalanse sa matarik na bangin at parabang hindi ito natatakot na mahulog. Tinawag itong snow leopard dahil sa balat nito na kulay puti na parabang nahahawig sa nagyayelong lupa. Importante sa snow leopard ang maging kakulay nito ang lupa para hindi sila madaling makita ng kanilang tinatarget. Kahit mabangis na hayop ang snow leopard, wala dapat ikatakot ang mga taong bumibisita ng Mount Everest. Ang mga snow leopard kasi ay mahiyain at mas takot pa sa mga tao kaya mas pinipili nito ang lumayo at magtago. Kahit delikado ang umakyat ng Mount Everest, marami pa ring mga tao ang naiingganyong lakbay nito. Kada taon, may 1,000 turista ang sumusubok na akyatin ito. Noong taong 2006, ang mountaineer na si Leo Oracion ang kinilala bilang kauna-unahang Pilipino na nakaabot sa tuktok ng Mount Everest. Pagkalipas lang ng 1 taon, ang mountaineer na si Karina Dayondon ang tinanghal bilang kauna-unahang Pilipina na nakaabot sa tuktok ng Mount Everest. Sa ngayon, 22 Pilipino pa lamang ang matagumpay na nakakumpleto sa misyong ito. Sa dami ng turista na bumibisita rito, merong isang hayop ang naging katuwang na ng mga tao. Ito ang mga yak. Isa itong uri ng baka na may mahabang sungay at mabalbo na katawan. Merong 2 uri ng yak, domesticated at wild. Ang mga wild yak ay pawang delikado kaya iniiwasan ito ng mga umaakyat ng bundok. Habang ang domesticated yak naman ay maamo sa tao, kaya ginagamit ito bilang katulong sa pagbobuhat ng mabibigat na bagay. Hindi kayang dumaan ng mga sasakyan sa bundok at ito ang trabaho ng mga yak. Sila ang nagpapasan sa mabigat na dalahin ng mga turista na nagbabalak umakyat ng Mount Everest. Sa madaling salita, ang mga yak ang kalabaw sa lugar na ito. Sa sobrang taas ng Mount Everest, maski ang eroplano ay nahihirapan dumaan sa taas nito. Pero ibahin mo ang mga griffon vulture. Isa ito sa kakaunting uri ng ibon na kayang lumipad at lampasan ang pinakatuktok ng Mount Everest. Ang mga griffon vulture ay may kakayahang lumipad ng aabot sa 36,000 feet. Ibig sabihin, kaya nitong lumipad na kasing taas ng jet plane. Mahalaga ang papel ng mga vulture sa Mount Everest
Yan ay dahil sa sila ang kumakain sa mga nabubulok na karne na naiwang nakakalat sa paligid ng bundok. Maliban sa vulture, ang mga bar-headed goose ang isa pang ibon na namataang lumilipad sa tuktok ng Mount Everest. Mukha lang itong pangkaraniwang gansa. Gayunpaman, kapibiliban mo ang bar-headed goose dahil kahit isa lamang silang hamak na gansa, kaya nitong tawirin ang pinakamataas na bundok. Alam mo ba na pwedeng umabot sa minus 17 degrees Celsius ang temperatura sa Mount Everest? Hindi hamak na mas malamig ang Mount Everest kaysa sa temperatura ng freezer nyo sa refrigerator. Kaya naman nakakatawang isipin na kahit nagyayelo ang lugar na ito, kaya ritong mamuhay ng isang bubuwit. Sila ang Himalayan Pika. Kahit mukha itong daga, ang mga pika ay mas kamag-anak ng mga kuneho. Palagi itong nagtatago sa ilalim ng lupa at lumalabas lamang tuwing may araw. Kapag maaliwalas ang panahon, namamasyal ito para mangolekta ng pagkain. Ilan sa mga kinukuha nitong pagkain ay ang mga bulaklak at dahon. Importante sa pika ang mag-impok ng pagkain dahil sa pagsapit ng matinding snow, meron siyang nakatagong pagkain. Hindi siya mahugutom dahil sa mga nakatago niyang pagkain. Ang pag-akyat ng Mount Everest ay hindi naging madali. Kung magsisimula kang maglakad sa paanan ng bundok, aabutin ka ng 1 buwan bago mo marating ang pinakataas. Maliban pa dyan, maraming pera ang kakailanganin mo sa ekspedisyon. Ayon kay Karina Dayundon, gumastos sila ng tig 1 milyong piso kada isang tao para lang makarating sa taas ng Mount Everest. Kahit magastos ang paglalakbay, sulit naman dahil sa ganda ng tanawin. Isa sa pinakamagandang maaari mong maengkwento rito ay ang makulay na Himalayan monal. Sa sobrang ganda ng ibon na ito, sila ang ginawang pambansang ibon ng bansang Nepal. Ginawa itong pambansang ibon dahil bukod sa napakaganda ng kulay, kaya din itong mabuhay sa pinakamalamig na bahagi ng Mount Everest. Kumakain ito ng maliliit na insekto at mga bagong sibol na damo. Hindi lahat ng tao ay pinahihintulutang umakyat ng Mount Everest. Tanging mga bihasa at nagsanay sa mountain climbing ang pinapayagang umakyat rito. Delikado kasi at pwede mong ikamatay pag naaksidente ka rito. Simula ng taong 1920, may 340 katao ang nasawi sa pag-akyat ng Mount Everest. Isa sa dahilan ng kanilang kamatayan ay hypothermia o sobrang lamig. Upang makaiwas sa matinding lamig, ang mga hayop rito ay nag-evolve ng may makapal na buhok. Gaya na lamang ng Himalayan tahr. Nababalot sila ng makapal na buhok upang panatiliing mainit ang kanilang katawan. Hindi rin naaaksidenteng madulas sa batuhan ang Himalayan tahr dahil pawang bihasa ito sa pagtuntong sa manipis na bato. Kahit espesyal ang mga hayop na tahr, nanganganib naman silang maubos. Ang mga Himalayan tahr kasi ay endangered species. May mga tao kasi na umaakyat ng Mount Everest para manghunting ng mga kawawang hayop. Ito na ata ang masamang epekto ng turismo sa lugar dahil marami ang naiingganyong sumali sa panghahunting. Ang isa pang uri ng tupa na nanganganib ng maubos ay ang Himalayan goral. Gaya ng mga Himalayan tahr, ang mga goral ay eksperto rin sa pag-akyat. Kahit eksperto ito sa akyatan, maski sila ay peligrong maubos dahil sa mga hunter na pumupunteriya sa kanila. Sayang naman kung maubos ang kanilang populasyon dahil lang sa mga sakim na hunter. Dapat lang na protektahan ng mga tao ang lugar ng Mount Everest. Nakakapanghinayang kung tuluyang maubos ang mga hayop na dito mo lang matatagpuan. Gaya na lamang ng mga ibon at Tibetan snowcock na maghiliw na humihingi ng pagkain sa mga turista. Ayon sa mga nakapunta na sa bundok na ito, madalas raw silang binibisita ng mga ibong snowcock. Nakakatuwang isipin na ang ganito kagandang ibon ay natutong makibagay sa pabago-bagong klima ng Mount Everest. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Kian Enriquez.
Hello rin kay RV at Oliver Abogado. What's up kay Mark Jaden at Jace Barry. Shoutout kay Harris Davidson Austria. Austin Miguel, Nathan John at Ryzen. Advance happy birthday kay Alexander Patingo. At sa pamilya ni Joey Rico Hermoso. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys in my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!